So ito na nga, mga kotsero. Kasi nung una, hindi siya masyadong keen on inviting si Duterte tsaka si Bato de la Rosa dyan sa lower house. Pero, ito, pakita ko sa inyo unang balita. Ito yung nakaraan. Ayan, June 5. Duterte and de la Rosa to be informed about next house hearing on EJ case in Dragwa. So nung una mga kotsero, parang wala pang paano ba to? Hindi naman sa hindi siniseryoso, pero parang ine-extend pa yung parliamentary courtesy kay former President Duterte at saka kay Senator Bato de la Rosa. Bakit po importante? Bakit po importante na nandoon sila sa hearing? Kasi mga kotsero, alam naman natin, si Bato de la Rosa, yung architect ng Tokhang. Siya architect niyan eh. Di ba sinabi nga nila, sa Davao pa lang, ginagawa na nila ng Tokhang. So, alam nila yan. So, kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay gamitin niyo po si Sendwave kung magpapadala po kayo ng mga remittances sa Pilipinas. At dahil napakadali po nitong gamitin, gagawin nyo lang, download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo pa ang account details. Pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na ang Sendwave sa inyo pong mga remittance needs. Sila yung architect niyan. Kung nung panahon ng martial law, ang architect ng martial law si Juan Ponce Enrile. Ngayon, si Bato de la Rosa ay sa Tokhang. So, importante talaga na makasama siya dyan. Makasama. Tapos si Duterte naman, alam naman natin na siya yung utak o mastermind behind the drug war. So, importante ho talaga na sila makaharap yung mga naging biktima ng kanilang negligence. Ng kanilang abuse of power. Kaso nung una nga, itong lower house, ang sinasabi nila, hindi, sige, sasabihan namin sila, pero kung pupunta sila, bahala sila, parang ganun. Parang ganun yung sinasabi ni Congressman Abante. What I can promise is that we will be informing, again, Senator De La Rosa on the next hearing. And if he would like to attend, sabihin na natin doon na if you would like to come, you are welcome. So parang open-ended siya. Kasi nagtanong nito si Raul Manuel. Alam niyo naman itong mga komunista, galit na galit talaga yan sa mga Duterte. But anyway, so we're going to inform the former president on this hearing. Yun ang sinabi niya. So hindi pa sure. Tapos pag na-inform siya, nasa kanya yun kung pupunta siya o hindi. But I would like to give full respect to the president. Although he might not be exempt from this investigation, I think we should give full respect to the former president being a public official also. Yun yung sinabi ni Benny Abante. This was June 5, 2024. June 5, 2024 yan guys. Kanina, iba na. This time, it's different. Na. Iba na ngayon. Sabi, House Rights Panel invite Duterte to face drug war probe. Ngayon, parang meron ng may konting para ba to? Puwersa. Na parang pumunta kayo dito. Bakit umabot sa ganitong punto? Panood natin yung balita. Ito kasi nangyari kanina sa hearing. Takot na sir ako. Marinig lang sir ako ng ikot ng motor na mabibilis. Andyan na ako, nangangatog na ako. Ilan pang kaanak ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings o EJ case ang humarap sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Human Rights kaugnay ng anti-drug war ng nagdaang administrasyong Duterte. Ikwinento ng mga ito ang kinahinatnan ng kanilang mga kaanak at inihayag ang trauma na naranasan dahil dito. Ang ginagawa ko sir nung kasalukuyan na
Namatay yung asawa ko at anak ko, yung lahat ng damit namin linagay ko sa sako, inangkas-angkas ko yan. Hindi kami sa tabi natutulog. Kasi sabi ko, pag niratra tayo. Bunsod nito, iimbitahan na sa susunod na pagdinig ng House panel si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang harapin ang mga biktima ng umano'y EJ case. Sa ilalim ng administrasyon ng dating presidente, inilunsad ang kontrobersyal na anti-drug war kung saan marami ang nasawi sa police operations, gayon din sa umano'y vigilante killings. Naniniwala po kami na dahil sa polisiya ng war on drugs o tokhang ng dating Pangulong Duterte, kaya po naganap itong maraming pagpaslang. So in the fourth hearing, I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President Yun. to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him. Bukod kay dating Oh, yun ang caveat. Handa ba kayong harapin siya? Yun ang caveat. Now, we don't know kung a-attend si Digonggong. Baka mag-alakibulo yan. Magtatago. Hindi natin alam. Baka ganun ang drama niyan. Pero, tingnan natin. Hindi pa naman natin alam. Tuloy natin to. Pangulong Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa, iimbitahan din sa susunod na pagdinig ang dating Senador at Justice Secretary Leila de Lima bilang resource person. Kahapon, kasabay ng pagkakaabswelto ni de Lima sa kanyang huling drug case, tiniyak nito na tutulong siyang mabigyan ng hustisya ang mga umano'y napatay at nakulong sa anyay peking drug war ng Duterte administration. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yun, no? Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot na pagpapatupad ng batas. Samantala, sa isinasagawa namang oversight hearing ng House Committee on Appropriations sa budget performance ng Sana yan, parmali yan eh. So, yun mga kotsero. Ito nga yung plot twist. Ito yung plot twist. Yung dating pine-persecute ng Duterte administration na si Leila de Lima. How the tables have turned. How the tables have turned, mga kotsero. My goodness. Siya na ngayon ang maghahabol. Wala. Ano magagawa? Tulad ng sinabi ko kahapon, mga kotsero, ano magagawa natin? Husgado na yung nagdesisyon. Husgado na yan eh. So, ano magagawa natin? Mas maniniwala naman siguro ako sasabihin ng husgado. So, yun, mga kotsero. Yun. Yun nga lang, mga kotsero, again, I have known it as a fact din na there is an illegal drug trade sa loob. Ang pumalpak lang is how it was how the prosecution presented their case. Wala, naubusan sila ng witnesses, and kapag walang magko-corroborate ng ng ebidensya mo, ng material evidence or physical evidence rather. Wala, mahirapan ka doon. Kailangan mo rin yung testimonya eh. So, wala, it is what it is, di ba? So, yun lang ang naganap kay Digonggong. Wala. Siya ang sumira sa sarili niya. Sinira niya ang sarili niya dahil sa kabalbalan ng kanyang war on drugs. Kanina pinag-uusapan namin ng misis ko yan nung may mga nilakad kami kanina. Pinag-uusapan namin yung war on drugs. Pareho kami ng posisyon na tawag dito. Nung una, parang medyo naging manhid tayong lahat dyan sa mga namatay sa war on drugs. Kasi ang assumption natin, si Digong hindi nagsisinungaling. Ang assumption natin, si Duterte nagsasabi ng totoo. Yun yung assumption nating lahat eh. Yun yung akala nating lahat. Oh, how we were wrong.
We were wrong on so many levels. We were wrong on many ways. In 20,000 different ways, mga kotsero. How wrong we are. Tapos we arrive, kami dalawa ng misis ko, when we talk, kasi kami dalawa ng misis ko, pag we talk about politics, usually, nag-arrive kami sa same conclusion. Na inisip kasi nating lahat na, yun nga, number one, we assume na nagsasabi ng totoo si Digong. Pangalawa, na yung buhay ng mga drug pusher, assuming that they are all drug pushers, we don't know. Hindi ho natin alam na kung yung 6,000 na namatay doon sa official operations at yung 20,000 na namatay or 16 plus thousand na namatay in other ways but it is related to the drug war, hindi ho natin alam kung lahat ho yun ay mga innocent, ay mga drug pusher or even part of the illegal drug trade. Hindi ho natin alam. Ang alam lang ho natin yung sinasabi ni Digong. Yun lang alam natin during that time. So ngayon, now that we know better, tulad nung meron tayong mga narinig na kwento, ako personally, merong kwento ng isang co-worker na as in, pinagbintangan lang siya. Pinagbintangan lang siya na drug pusher. Nilagay yung pangalan niya sa isang drug list, drug watch list, tapos after a week or two yata, pinagbabaril na sa tindahan niya. Pero never nag-drugs. Never naging part ng illegal drug trade. How do you explain that? So may mga ganong kwento. So, yung mga ganong kwento, mga kotsero, kailangan lapatan ng hustisya. Yung kaso ni Kian at yung iba pang mga biktima na hindi naman parte pala ng illegal drug trade. Dahil lang pala, according to former Senator Trillanes nung in-interview natin, dahil lang may quota ang PNP. So, kailangan ho talagang kailangan hong malapatan ng hustisya. Yung mga namatay sa drug war na inosente talaga, as in inosente. Yung 6,000 na namatay sa drug operations, well, it's still too many. Masyadong marami pa rin yung 6,000. But, kung totoo ng laban naman and everything is, it goes, totoo naman yung kwento, then, medyo mapapatawad mo yun. Paano yung hindi? Paano yung mga inosente talaga? Kasi wala naman silang basehan kung paano mo malalaman kung isang tao ay parte ng illegal drug trade. During that time, naalala ko, buti na lang wala akong kaaway nun. Isasama lang yung pangalan mo. Merong anonymous na Dropbox. Ilagay mo ang pangalan ng addict sa inyong lugar sa Dropbox. Pag rolyo ng tambiolo, pag nabunot ang pangalan, patay. The following week. Ganun yung nangyari nun eh. Inimbestigahan ba? Hindi. Inalam ba kung drug pusher? Hindi. Inalam ba kung drug lord? Hindi. And even then, mga kotsero, sabihin natin drug user. The drug users should not be killed. User eh. Dapat sa kanila, nire-rehab. Dahil biktima din sila ng epidemya ng droga. Ganun kawalang hiya yung war on drugs. Naakala natin, binulag tayo ni Digonggong na pinaisip sa atin, hindi, pati mga pusher yan, dapat mamatay sila. Kung ako yan, babariling ko sila on the spot, etc. Tayo naman, mga naniwala kay Digonggong, mukhang tanga pa. O, sigaw-sigaw pa tayo. Oo nga, the mob mentality. Stupid. At least I can admit that I was wrong. Tapos malalaman-laman natin, mayroong mga pulis na katulad ni Mayo na nagbebenta pala ng drugs. Nahulihan ng almost 1 billion pesos worth ng shabu sa kanyang pawn shop. What the F? All of this, mga kotsero, pagkaupo pala ni PBBM, nahuli yun si Mayo eh. So, ibig sabihin, panahon pala ni Digonggong, nag-iipon na siya. Sila pala dapat yung tinukhang. Anong tipaklong. But anyway, tapos may maririnig tayong ganitong salitaan.
May manirinig tayong gantong salit. Ako, dalawang beses ko nga pinost to si Torny kasi sa gigil ko sa sinabi niya Napaka Dalawang beses ko talaga siya pinost kasi hindi siya nag-respond sa una. Eto, naniniwala ako, sabi niya. Naniniwala daw siya. Siya lang naman naniniwala. Naniniwala ako na nasa DNA na ng tao kung lalabagin ang karapatang pantao. In reference kay PBBM at sa kanyang ama na si Apolacay. Iyan din ang naging problema natin kay Senior at yan din ang ginagawa ni Junior. Nasa DNA na nila nalabagin ang karapatang pantao. Sinabi niya isang araw. Kahapon pala, kahapon. Alam niyo, partly, gusto ko maniwala dito kaso ang problema, hindi nag-a-apply kala Marcos. Hindi sa kanila nag-apply. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kotsero, during the time ng martial law, si Apolacay ay naglabas ng napakaraming utos. Malamang hindi nyo alam yun. Naglabas siya ng napakaraming utos kay Juan Ponce Enrile na yung mga nadidetain at mga inaaresto wag sasaktan. Dahil may mga umaabot daw sa kanya mga report na mayroong mga desaparecidos, may mga tinotorture, etc. etc. So naglabas ng napakaraming I think if I'm not mistaken, may 2 o 3. Tapos mayroon pang isa na batas pambansa. Ay hindi. Is it BP? No, Presidential Decree. PD lang, PD. Presidential Decree. Si Apolacay mismo ang nagpapaimbestiga. So, ibig sabihin, nasa DNA din ni PBBM kung if I will follow the logic of attorney Harry Roque, nasa dugo din ni PBBM na ipaglaban ang human rights. Sino yung nagpakita ng paglabag sa karapatang pantao? Sino nga ba? Duterte's controversial drug war, 6 months. 6 months pa lang to 6 months into the presidency of Rodrigo Roa Duterte. 6,000 na yung reported deaths. Imagine, naka-average na siya sa first 6 months. So, ang lumalabas, every month may 1,000 patay. Ito yung sa tatay. Pwede puntahan natin yung anak. Anong ginawa ng anak? 7 nanlaban, drug suspects dead after Baste Duterte declares drug war. Baka nga nasa dugo. Baka nga nasa dugo. No, Attorney Roque, baka for the first time tumama ka. May tama ka. For the first time, may tama ka. Ito, si Las Cañas. Naalala nyo to? Yung, nung parang April yata to o March. Si Las Cañas. Ex-cop links Duterte siblings, Paulo and Sara to drug war dirt. At ito rin yung sinabi ni former Senator Trillanes sa atin, no, in-interview natin siya, di ba? Yan yung sinabi niya. Na ipinagpatuloy daw ni Sara Duterte yung war on drugs, pero ayaw niya ng outright. Ayaw niya ng outright. Ayaw niya ng bulgaran. Ang gusto niya, ambush, salvage. Itago nyo. Dali nyo sa madilim na lugar. Dali nyo sa damuhan. Doon nyo i-salvage. So baka nga totoo yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Nasa DNA nga ang pang-aabuso ng karapatang pantao. Diba, Spox? Former Spox pala. Diba, former Spox? Tama siya. May tama. Si Attorney Harry Roque. Ganun Anong gagawin natin? Binalik ko lang naman yung ginamit ko lang naman yung lohika na ginamit niya. Yun lang, bumalik sa kanila. Back to you. Back to you.
It always comes around back to you. Pero again, mga kotsero, huwag nyo pong kakalimutan. Huwag nyo kalimutan. Yung nangyari sa drug war ni Digonggong. 6,000 ang namatay sa official tally ng PIDEA. Ito yung sa mga legitimate operations. Merong buy bust, naglaban daw, namatay. O sige, let's give them the benefit of the doubt. 6,000. Pero napakarami pa rin yan. Napakarami pa rin yan. And, not only that, sinabi rin sa isang accomplishment report ng ating administrasyon during the time ni Duterte na 16,355 ang drug war homicide cases under investigation. So, accomplishment pala yun, no? Yung mga namatay na iniimbestigahan, accomplishment pala siya. Hindi nyo masisisi kaming taong bayan. Kung hindi kami magpapaniwala sa mga kabalbalan nyo dyan, sa partido ni Digonggong. Hindi nyo kayo masisisi. Hindi nyo kami masisisi. At mahirap kapag hindi nyo kami naniwala, hindi nyo pa rin kami masisisi. Wala. Yun yung numero. Anong gagawin namin? Kabalbalan nyo yan eh. Ayaw nyo panindigan? So sana nga po, harapin nila yan. Harapin nila yan. No? Sana pumunta sila sa hearing, makipag-usap sila doon sa chairperson ng hearing, at harapin nila yung mga biktima. Malaman nila yung kwento doon sa kanilang palyadong policy. No? Malaman natin ang kwento doon sa kanilang palyadong policy na war on drugs. Kasi mga kotsero, ulitin ko lang especially mga Duterte. Pero yung sa kampo nila, they've been walking around as if they're invincible, na walang they're untouchables and all of that. Mga kotsero, to an extent, they are. To an extent, they are untouchables. Bakit? Tulad nito. Wala makapag-file ng kaso. Someone has to take them to account. Tayo mga ordinaryong tao, wala tayong kapangyarihan dyan. Wala tayong kapangyarihan dyan. Ang may kapangyarihan dyan, yung mga nakaupo ngayon. At kaya kayo hinahalal para isulong ang kung anong maganda para sa taong bayan. Di ba? Kaya nga sila hinahalal eh. Congressmen, mga senador, etc. etc. Baka lang nakakalimutan nyo yung mandato nyo. Since kayo yung makapangyarihan, di ba? Since kayo yung makapangyarihan, why not? Kayo humabol, di ba? O baka mamaya hindi rin pupunta si Digonggong dyan. Baka kailangan isubpina ka pa. Maglabas uli ng warrant of arrest. Di ba? Pero most probably pupunta yan si Digonggong. Most probably. Kailangan pa niya mag-grandstand eh. Kasi kung totoo yung chismis niya, well, mamaya pag-usapan natin yung chismis niya. So, kailangan pa niya magpabango ng pangalan ulit. Kasi wala eh. Durog na durog ang reputasyon nila ngayon dahil sa kung anong mga maling desisyon nila eh. So, sana hindi ho kayo magtago. At sana harapin nyo po yan. At sana po, Senator Bato de la Rosa, huwag nyo i-excuse yung parliamentary courtesy. Dahil nung panahon ng drug war, hindi naman ho kayo senador. Hindi ho kayo senador. Sana itong darating na wag sila magtago tulad ng ginawa ni Kibulok. Kasi it seems na sila magaling eh. Na sila magaling yung grupo nila, magaling magtago. Ilan na yung may kaso sa kanila? 3? 4. Si Bantag, si Tebes, si Kibuloy, tsaka si Digonggong. 4 sila.
si Digonggong magtatago sa Pilipinas kasi yung kanyang kaso sa ICC. Si Tebes, na alam naman natin na nasa Timor-Leste, doon nagtago. Si Kibuloc, di natin alam kung saan nagtatago. Pero most probably, I'm convinced na wala na siya sa Pilipinas. Probably somewhere in Hong Kong or somewhere in China. Kasi mga kotsero, bakit ko naisip yan? Kasi kung ang Davao ang exit point ng mga criminal na pogo, baka doon din dadaan si Kibuloc. Doon na siya nakatira sa Davao City. So, most probably, I'm convinced, hindi naman ako sure, pero I'm convinced na si Kibuloc wala na sa Pilipinas. Hindi lang niya pinapaalam kung nasaan siya. He's going to pull a Lacson. Yung kanyang warrant of arrest, i-aapilan niya yan hanggang sa Supreme Court hanggang makakuha siya ng favorable decision. Parang nangyari kay Ping Lacson. So, nakuha ni Ping Lacson yung favorable decision na hinahanap niya, saka siya umuwi. Galing Hong Kong ba yun o China? Hong Kong yata siya galing yata siya Hong Kong nun. Doon siya nagtago. Yung sa Kuratong Baleleng yata yun o Bobby Dacer. Either of the two. Tapos si Bantag, hindi natin alam kung saan nagtatago. Pero most probably, dyan lang yun sa bandang norte. Dyan lang yun sa bandang norte. Ano yan Doon siya sa Benguet. Doon siya, yun yung niya doon siya lumaki. Sa Benguet. So, nandun lang yun. Somewhere there. Sa mga bundok-bundok ng Benguet. So, yung yan yung mga yung grupo nila. Grupo ng mga tao ni Digonggong. Ganun. Tatago sila. Mahilig sila magtago. Kalinga ba? Kalinga? Siguro Kalinga. Alam ko Benguet Basta somewhere doon. Magkakatabi lang naman yan. So, yun. Kaya nga 'di ba buti 'di ba yung kanyang appeal, yung apela niya sa sa Court of Appeal yata yun. Kaka-dismiss lang, 'di ba? So, yun. Lalabas lahat 'yan. Lalabas silang lahat kapag wala na yung mga warrant nila. Lalabas yung mga 'yan. Anyway, so ayan mga kotsero, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Alright, huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And paki-follow din tayo sa ating Facebook page, Coach Jared po ang pangalan. At nakita ko yung mga ibang nasa shoutout natin madalas pero wala kanina. Ayan, si Ma'am Rosemary Munoz, si Ate Trexie, si Ladyboy. Anyway, so ayan. So ayan mga kotsero, hanggang dito na po muna tayo for tonight's video. I hope that you enjoy your day. God bless everyone and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?